Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor. Una, bago ko banggitin na mga pangalan nitong ating mga special na bisita, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Karoon tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa. Sapagkat halos lahat ang naparito, kundi halal, ay bahagi ng pamahalaan. Many are called, but few are chosen, as like sabi nga sa salitang Ingles. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo'y nabigyan na maglingkod at magmalasakit sa ating natin. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, sa ating Congressman sa Distrito 5, Congressman Erwin Cheng, Congressman Ermix Junicio, nagbigay din ng kanyang representative dito, at sa ating Direktor ng Manila Health Department, na kasama natin din noong kasagsagan ng pandemya, Director Grace Padilla, at yung aming bang 7 direktor. 7 na direktor ng ng MHC Hospitals or Manila City Hall Hospital. 7 na po, kasi 7 na ang hospital natin sa lungsod ng Manila. And special mention ko lang, at the end of the day, this will incur cost, this will incur resources to have it effective delivery of our services. And we cannot do it without our national government partner. Pwede bang lakasan yung palakpak ninyo sa PGH? Sa DOH? Ito, todo nyo na. PhilHealth? Lakasan ninyo dahil ako mangangarap at hindi ako titigil mangarap. Unang-una, wala naman tosgas yun. But with the help of people, like the doctors, specialists, or individuals in their respective fields of undertakings na magaling, natutuwa ako. Long overdue. Sa totoo lang po, nung naitatagto, nandyan ang MRI machine. Pero pag tinanong mo yung mga barangay chairman natin na naparito at mga kapitbahay natin, wala silang idea na may MRI machine tayo. Only a few who knows na may CT scan machine tayo. Only few who knows. Sa pagbasa ko ng mga sulat ng mga tagalungsod ng Maynila, isa sa nakita kong common cancer killer sa ating mamamayan ay ang breast cancer. And yet we have a machine, a diagnostic machine for early detection and protection. Yung ating mamo, yun na nga yun. Our ultrasound machine is better than to some private companies. We have 4D machine na ultrasound. At itong cat lab, nung itinayo to, nung binuksan natin noong unang termino, nanamlayo ito. If somebody did their job, we could have saved 1 person last week. Could have saved it. Kakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Gusto niya magpa-check up, hindi siya naka-avail.
Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Yun, inatake nga sa puso. See, yes, we are proud of our doctors and nurses and our medical specialists. But no matter what, kuminsan kasi napapagalitan natin yung ating mga doktor, yung ating mga nurses or medical frontliners. Dala ng siguro yung atmosphere or the environment or yung kanilang mga mukat, hindi nyo lang siguro kursunada. Pero sa totoo, sometimes they want to address you. Sometimes they want to heal you. Sometimes they want to cure you. And really give their best. Pero kung kulang ang makina, kung kulang ang gamot, ano naman ang gagawin nila? Sa totoo lang, hindi nila kasalanan. Kasalanan ng gobyerno. Na hindi ibinigay ang mga bagay na magagamit nila sa mga pasyente. Kaya nabubuntunan natin ng sisi ang ating mga doktor. Hindi ko rin kayo masisisi, mga mamamayan. Alam mo, I think the doctor knows this better than me. Ang isang pasyente na may sakit, walang mauunawa ang katwiran niyan. Dahil talagang ang iniisip niya, yung pain, the suffering. Yun ang, kaya siguro ang pinakamabisa ay pag-uunawaan na lamang ng pasyente at ang ating mga medical frontliners. But rest assured, in our own little way, despite of lack of resources, we will always continue to support our doctors and nurses to have proper diagnostic facility, tools that they need. Alam niyo ba rito, noong mag-mayor ako, itong pangalawang mayor ko, ultimo hiringgilya. Wala sila. Ultimo latex. Yung gloves. Wala sila. Can you imagine that? And yet, you're expecting to have an amoxicillin